nagkakatsat taro piano tadarami tayo. Kararag tayo pa'y. Ama namin Diyos na nakilat na kapangyarihan sa lahat na masalamat po sa buhay ng bawat isa sa amin na makapagpapos kami naman ay magkamadali dito upang kay aming purihin at sambahin ng sama-sama. Ihanda mo po ang aming puso't isipan para sa mga kantang amin na awitin para sa iyo, Ama, at pati sa mga salita mo aming papakinggan ngayon, Ama, na ito itatak mo sa aming puso't isipan. Iwan mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsino ka naman dito, Jenny. Hindi mo natagputin-putin ka. Lagi ko mag-ito ang mic na. Ang alamat niya. Hindi mo tinatay. May boses na tagputit-putit. Ang walang lamin. So, kantaan tayo ko na I love to be in your presence. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. Rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with songs. You give me reason to rejoice. Rejoice. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. And all the mercy and love, He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. And all the mercy, the truth and know, He is the way to heaven. We want to see Jesus, we want to see Jesus, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus, we want to see Jesus, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus, we want to see Jesus, we want to see Jesus lifted high. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands
to victory. I see the lights of glory and I know He lives because He lives, because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He owns the future. And life is worth living just because He lives, because He lives, because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future. And life is worth living just because He lives. And life is worth living just because He lives. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. Every day I grow to love you more. Reaching for your heart, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sabihin natin sa Diyos, come Holy Spirit. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit.
your anointing come with power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Salamat Panginoon na rito po kami ngayon. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkabay mo bawat sa amin na nakarating po sa lugar na ito para magkaisa kami Panginoon na magpuri sa iyong Panginoon pangalan Panginoon. At nagpapasalamat din po ang bawat isa sa amin Panginoon. At ang pagkabayan mo, bawat isa sa amin ngayon makinig ng iyong salita Panginoon para kami po ay mapusupos sa banal na Espiritu at maintindihan po namin ito, Panginoon. Ikaw po ang magbigay katalinuhan sa bawat sa amin, Panginoon. Ito po ang dalangin namin. Sa pangalan ni Jesus. Pwede na po tayo makaupo. So, nagbag. Nagsama ko yung amin ng kagabsat. Tagalog ako. Kaya po ng kalundan ng Tagalog. So, kahit ko to, Maginaw. kahit maginaw, dito pa rin po tayo. Amen. Pasalamat tayo sa Panginoon kasi siya ang nagbigay ng buhay. Siya ang nagbigay ng napakagandang panahon. Kahit malamig, maganda pa rin yun. Kasi kung walang malamig, wala ka lang maramdaman. Di wala na. Hindi ka na talaga. Ikaw na ang malamig. Hindi mo na maramdaman. Napakaganda yung, nasana yung lesson natin, anak. Subukan ko nga rin tumingin doon sa hindi. Ayun. Kailangan ko na tayo matayo. Kailangan manatili sa puno ng buhay. Alam ko na siguro, alam na natin yung puno ng buhay. Subalit pag-aralan pa rin natin. Kahit mayroon tayong konting mapulot doon sa buhay natin, napakaganda. No? Napakaganda sa ating buhay at karangalan ng Panginoon. Diba? So sabi nga dyan, kailangan natin manatili lang sa presensya ng Diyos o sa puno ng buhay. Sino bang puno ng buhay? Nung araw, di ba, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng buhay, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y iwalay sa akin ay wala kayong magagawa. So, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siya'y matatapon katulad ng sanga at matutuyo at mga matitipon, mga
titipunin at mga ihahagis sa apoy at masusunog to. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anuman inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Meron pa. Nakuha mo yan? As a revelation. Mapalad ang mga hugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Isa pa, meron pa isa. Okay. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na puno kahoy sa nakakalugod sa paningin at mabubuting kanin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng alamanan at ang punong kahoy ng pakakilanlan ng mabuti at masama. Amen. Ako nak no ato ito na iyo na kami. So, ijay, lintit ko kayang sugahan kinauli. Nakita tayo pa lang Genesis. Yan man pa lang Genesis, anak ko. Okay. Nakita tayo dito yung pinarsuan ni Apo Diyos amin, di gijay nga, tayo ijay, iti lubong. So nakikita natin dito na talagang siyang lumikha sa lahat ng bagay at ang kahoy na may buhay. Na? Kahoy din na nagbibigay din ng buhay. No? Dito natin makikita na nanggaling sa Panginoon yan. Balik tayo sa sa 4, 5, sa John. Kaya gusto ng Panginoon na tayo manatili sa Kanya. Manatili tayo sa puro ng buhay. Kasi, ang pinakamalaki dito, nasabi nga sa 6 kanina, or kahit dito meron yan. Sa, ito, nandito rin yun, no? Na di makapagbuha sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Yeah? So, kung isipin natin to, gaya nung kami ay nagkakainin pa, napakalawang na talagang makahoy. Ano yun? Yung bundok. Inilinisan namin yung kahit ganyang kalaki, dalawang rakop sa punong kahoy. Pinuputol namin yan, tinutumpa namin para malinisan lang yung yung tataniman namin. Nagiging ganitong kalinis. Wala nang silbi yun kasi naputol na, wala na sa puno. Kaya ang gagawin mo na lang, sunugin mo na lang yun. Tapos yung mga tinira ng apoy, ipunin mo pa rin yun, putulin mo, ipunin mo pa rin, susunugin mo pa rin. Walang silbi na yun talaga. No? So sinasabi dito, kung hindi tayo nakakabit sa puno, hindi tayo makapagbuhay. Amen po ba? Amen. Amen. Aminin natin yan. Kaya kailangan natin na trust, ano tayo sa Panginoon. Kaya kailangan sa Bible, kailangan natin makakabit sa puno. Kasi yun talaga ang nararapat. Ako ang puno, yun. Ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y iwalay sa akin ay wala kayong magagawa. So napakalinaw mga kapatid. Napakalinaw yung sinasabi ng Panginoon dito. Na kung wala tayo sa kanya, hindi tayo makapagbubunga ng marami. Ito ba? Kailangan po natin talaga na nakakonekta sa puno. Sinong puno yun? Puno ng ubas. Sinong nag-present ng ubas? Kristo. Si Yesu Cristo. So, 6. Pero pa dito yung isang sinabi. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapon, matulad ng sanga at magtutuyo at mga matitipunin at mga ihagis sa apoy at mga sunog.
Di kami Tagalog tayo ang ating higit ko, ang ating original. May mga mangag na, dati MGA na. So, wala yung J ko kit Bisaya na, diyan ka muna, Bisaya. Sino Bisaya dito? Wala. So, pasensya na rin yung Tagalog ko kasi Ilocano bugaw ako eh. Kaya hindi ako makapag-Tagalog ng maigi. So, nakikita natin dito mga kapatid. Unik. Ha? Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, tuloy yung man, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihaagis sa apoy at mga sunog. amen. So, kasi iti mangyari kagabsat. Wala lang presensya sa atin ng Panginoon pagka tayo hiwalay sa Kanya. Amen. Amen. Kaya kailangan na lagi tayong nakakonect. Ano yung sa Revelation kanina? Punta mo nga yung Revelation sa 22:14. Ano? Sige nga, pakibasa mga kapatid. Mapapalad ang mga guhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pinto. Amen. So na mapapalad ang magsihugas ng kanilang mga damit. Amen. So, yung puti, pagkat hindi mo inugasan, may kulay brown, makikita na talagang may, ano yan, bahid ng mancha. Dumi. Kaya ito yung sinasabi niya dito, mapapalad. So, gusto niya sabihin na kailangan po natin yung talagang tunay na malinis yung kalooban natin, yung inner man natin para nakakonect na lagi sa Panginoon. At sabi dito na magkakaroon ng karapatan sa punong kahoy. Amen. Yes, kailangan natin malinis yung inner man, ate. Yung paloob na tao, na pagkatao natin, kailangan malinis yun. Anong gagawin natin? Kailangan natin ibigay sa Panginoon. Connect natin sa para tayo laging naka-connect sa Diyos. You know? Kasi pag kunting bagay lang, mapalayo ka na sa Panginoon, di ba? Pero ang ginagawa naman natin, alam na natin, meron tayong sinusundan, meron tayong gabay, ng Espiritu at ang kanyang salita. Amen. Na siya ang magbibigay sa atin yung tibay ng loob. Tapos yung mga wisdom and knowledge para sa ganun, hindi tayong madaling madala sa kapahamakan o sa pag-iwalay sa Diyos. Ano? So, ang gagawin natin dito, humingi tayo ng kapatawaran. Hindi naman pwede yung, so nga, sabi niya sa mga, before you pray, ask muna ng, forgiveness sa Panginoon. Yun, ito yung kapalat ang maghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga kaya nga sinasabi, balikan mo nga yung 6. Sa 6 ko na natin kakabsa. Kung ang sino man ay hindi nakamanatili sa akin ay siya yung matatapon sa katulad ng sanga at matutuyo at mga titipon at Titipunin. mga titipunin at mga iahagis sa apoy at magsusunog. Pagkasa matangay ka daw siya. So ang kasjeti kay Yarigan na awan tayo iji puon talaga na morong may matuuran. Awan pa panan na di pasura, may yapan ni Jenti apoy. Yeah? So yun po ang ating gagawin, yung lagi tayong nakakonect sa Panginoon through prayer. Ha? Panginoon, gabayan mo kung sa umagang ito, tulad kanina, talagang madaling araw pa lang bumangon na ako dahil gusto ko talaga na hindi nagmamadali papunta rito kasi may wawarning na yung linggo, bearing, kaya yung kadena, kaya medyo naalalayan ko kanina, kaya medyo naaga kami. Mas maganda na lang yung alalay kaysa yung nagmamadali ka, lalo kang maantala.
Niwala kayo doon pag nagmamadali kayo naantala ka, yung lalo kong naantala? Ha? Lalo ah. Lalo. Okay, sige. Alam natin yan. So, lalo tayo. So, ganun po ang gagawin natin. Ano yung isa kanina? Sa 7 mo muna, sa 7. Sa 7 muna. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. So, ito yung isang kakapitan natin, salita ng Diyos. Amen po ba? Kakapit tayo sa salita niya, sa pangako niya. Kung kayo'y manatili, di ba siya? Magsipanatili. Adyo nga ganun. No, dito na Tagalog tayo ka bakit? Awanin diya, magsipanatili. Manatili ko makatang anago si DJ. At ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo. So, no, tayong sa unang ano tayo no sa unang Bible, ay hingin ninyo ang anuman ang inyong ibigin at gagawin sa inyo. So ano, kahit anuman ang ibigin natin, yung gusto natin, mangyari ba? Ha? Mangyari. Kasi nandyan yung pangako ng Diyos sa atin. Nandyan yung pangako niya na gagawin at gagawin niya. Kasi tayo ay nakakapit sa sanga o sa puno. Tayo ay nakakonekta sa Diyos. So, iyan ang ibig sabihin ng manatili. Sikso ko na dito eh. Kung kayo magsipanatili nyo, sa inyo ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin. Iningin ninyo. So, kung wala pa tayo, meron pa tayong wiper. Hello. Kung meron pa tayong wiper, anong ibig sabihin ng wiper? Nagpupunas ng hamog sa salamin. Hiningin na natin sa Panginoon, Lord, tanggalin mo yung wiper sa akin. Tanggalin mo na yung pagdududa. Gusto ko yung direct na konektado ako sa iyo, Panginoon. Mangyari. Ibigin ko na natin. Hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. So, pag meron pa tayong pagdududa, kung minsan, natatawa nga ako kanina dahil sabi ni ate kanina na si Pastor Ramon daw ay nag-review yung parang kwan na yung nagsasalita sa mga herbal. Parang hindi na ang Panginoon ang may pro-promote doon dahil sa abogado na. Pero meron din na pwede naman natin gawin yon na ipanalangin natin, Lord, gawin mong instrumento to para maging instrumento na maglinis sa akin. Pero naman yung direct, pwede naman natin direct sa Kanya. Pero nakikita naman ng Diyos, kung meron kang pananampalatayang kaya ng butil ng mustasa, pwede mo nang sabihin sa bundok na lilipat, sabing gano'n. Pero, kung wala, gamit ka pa doon, ipapadaan mo sa prayer. Ganun po ba? Ito naman yan. Pero gawin, ito na lang, napakamalaking sabi na dito. Hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ano? So, napakaganda po ito. Itong lesson na ito, meron pa yata hindi natin natapos sa Proverbs 3 verse 18 yata yan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na nagmamalagi sa kanya. At manin na magmamalagi manin nga rita. Yan na naman yung isang kung natin kung lalo sa akin ngayon na hindi ka anong marunong ng magtagalog pero kung kunin mo talaga sa diretsa niyan yung namamalagi na yung dati yan. Kung ngayon sa meron pa yung mamamalagi. So parang pero alam na natin yung meaning nun. Alam na natin yung ibig sabihin. Kaya kung minsan, so, marami. Alam na natin, from 4 to 7,
Meron pa sa 19 ni ate kanina. Tapos, pag sinabi, naka-connect yun, nakakabit, nakakonect pala doon sa tema natin, di ba? Yung connected tayo sa Panginoon. Yun ang talagang kahit ito. Siya ay punong kahoy. Very clear. Napakaliwanag mga kapatid. Ng buhay sa mga nang hahawak sa Kanya. At mapalad ang bawat isa na namamalagi sa Kanya. O, na mapalad. So, mapalad tayo. Basta, ultimate ka sa bali mo, Ajay, Proverbs 3:18, kung ano mo dito ni. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. So, medyo nag-relate, kailang pa nakaibasa na. So, version lang tinagkuhan na pima. So, May isa lang dito, ito yung may sa tumtumbukin na nito lang dito. Yung ang tinutumbok dito talaga, yung punong buhay. Sino yun? Kailangan nakakonekta tayo lagi doon. Hindi tayo gaya nga ng wiper na kung minsan nasa kanigit, kanawan, nasa kanigit. Ano? Karunungan kasi na binabanggit doon sa isa, yung pagsunod kasi ang karunungan talaga. Pagsunod, pag-obey. Dapat talaga meron tayo. No? So, kasi nandito na yung mga salita ng Diyos. Ito na yung salita niya. Kaya sinasabi niya sa atin, ano pa ang paghahawakan natin doon? Ano pa ang kailangan na kulang doon? Para marami na mga words na nabasa na talagang pinapatunayan na hindi dapat na tayo lumihis sa dinadaanan natin. Patungo sa buhay na walang hanggan. Alam naman natin, sinabi na niya, na I am the way, the truth, and the life. Sinabi na doon sa John 14:6 yun. Alam na natin. At alam na natin yung sinusundan natin. Hindi na tayo dapat na lumihis pa. Amen po ba? Amen. Bago ako magtapos sa 1 John, hindi ko nadala yan, hindi ko nabigay. 1 John 2:17. Pakitingnan nga natin doon. 17. So, 1 John 2:17. Ibigay mo na. Okay, tama. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon katapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. So, napakaganda. Dito tayo magkukwot mga kapatid. Ang sanlibutan ay lumilipas. Lahat ng nakikita natin dito, lilipas yung mga yan. Lahat ng kita natin, yung gusto natin na mangyari ko sa atin, lilipas yan. Subalit, ano ang sabi dito? Basahin nga ninyo mga kapatid. Datapwat, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Amen. So, napakagandang aral na mga kapatid. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. So, ito ang gawin natin. Ano po? Kasi, nasasabi na, basa na natin doon, yung paghiwalay ka sa puno, saan ka pupunta sa 6? Anong pupuntahan mo sa apoy? Hindi ka pa makapagbunga. Pero pag connected ka sa puno, makapagbubuha ka ng marami. O mawawala lahat. Sabi dito sa 17, sa 1 John 17, 2:17. At ang sanlibutan ay lumilipas. At ang masasamang pita niya. So, lilipas ang mga ito. Subalit, nandito yung sinabi ng Panginoon na talagang paghawakan natin na tapwat. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Amen. So, tayo yung gumagawa at dadagdagan pa natin yun. Amen po ba? Kailangan pa na talagang manatili tayo doon sa presensya ng Panginoon, sa mga utos ng Diyos, sa mga kagustuhan ng Diyos. Amen. So, dito ako magtatapos, mga kapatid. Sana ay nakapagbigay ng aral sa atin
Maglalaho. Binibigay ko kay Kuya ang microphone. Amen. Okay, salamat Pastor John. Gusto ko lang balikan yung 15. Chapter 15, 14. John 15. Ay, John 2. Sa 5, 15. Sabi niya kasi dito sa ibang version, kunana, ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga ang nanatili sa akin ay at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Okay. Ang tinutukoy kasi dito talaga na mensahe para sa atin ay yung manatili. Kasi, ang sabi sa Matthew, hindi ko lang kanyon, yung verse na yan, sabi niya, ang mananatili hanggang wakas ay siya ang maliligtas. Kaya, yun talaga ang requirements sa naglilingkod sa Diyos na tayo na anak ng Diyos. Kagaya lang na lang yung isang anak, di ba? Pag ang isang anak, pag hindi hiwalay sa kanilang mga magulang o hindi natanggal yung karapatan na anak ay siyang tagapagmana. Amen. Kasi, kagaya yung isang napanood ko minsan na yung bata, nung 15 years old siya, nawala. Hindi nila matagpuan kasi nahulog sa bangin. Ang alam nila ay patay na siya. Pero nung yung pagkahulog niya ay nabuhay. Pero wala na yung, nawala na yung alaala kung sino siya. At doon, na tumira sa isang lugar at doon siya medyo tumanda, nag-asawa doon, pero yung alaala niya ay nawala talaga. Hanggang ang isang araw, may nagbalita na kamukha yung tao na yun. Kaya hinanap yung katiwala, yung kanyang mga magulang. Kasi dun sa pagkakataon na siya ay wala, hindi nila matagpuan, namatay yung kanyang mga magulang. Pero, ang dami ang kayamanan po nila. Sobra. Kaya yung katiwala, siyempre, biruin mo yung katiwala. Ay, katiwala lang siya, no? Kung pwede lang, kung yung mga gahaman sa pera, bakit ko pa siya hanapin, di ba? Ako na lang ang tagapagmana dito. Kasi ang laking company, ang iniwan yung mga magulang nila, pero ang maganda doon, nakapangalan talaga sa babae na nawala. At doon, nung natagpuan yung katiwala, talagang ipinaliwanag yung nangyari noon at doon niya naalala na siya pala yon. Kaya doon mismo, nung nagpunta sa kanyang company, yung mga iba naman na tao na nakakita sa kanya, ano naman ito, bakit siya pumasok dito? Ayan lang nung nagtitinda ng isda sa tabi ng daan, parang gano'n ay talagang kinukot siya. Pero ang alam nila gano'n, pero hindi nila alam na siya pala ang tagapagmana. Kaya minsan, ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi tayo perfecto, pero ang hinihiling ng Diyos, manatili lang po tayo. Amen. Kasi, kung tignan natin yung mga pinili ng Diyos mula nung panahon ni Adan, ilan lang po yung hindi nagkamali. Karamihan ay nagkamali po sila. Tignan nyo nga si Moses. Kung bakit hindi nakarating sa lugar na pangako ng Diyos, ay nagkamali din siya. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, tignan mo na lang yung lugar, tanawin mo. Kaya minsan,
hindi man tayo perfecto, pero kailangan tayong manatili sa Diyos. Amen. Kasi, kung humiwalay tayo sa Diyos, kasi ang sabi niya dun sa susunod, na, kung wala kayo, hindi kayo nakakabit sa puno, wala kayong maibubunga. Kung wala ako. Lahat po tayo mga kapamilya sa kingdom, kung wala ang Diyos, wala tayong maibubunga. Pero, hindi tayo pantay-pantay, hindi tayo pari-pariho kung ilan ang maibubunga natin. Amen. Kaya may tinawag talaga na maraming bunga, may tinawag naman na ilan lang yung maibubunga. Pero ang pinakamaganda dito, manatili po tayo hanggang sa wakas at doon natin makikita yung bunga. Hello? Amen. Alam nyo, ngayon, kung tignan natin ngayon sa mundo, may mga mapagsamantala sa ngayon. Yung mga gera na yan, di ba sinamantala yung mga businessman, lalong-lalo na yung nagbi-business sa mga gasolina. Pero yung presyo ngayon ng gasolina, yung diesel eh, 85. Yung gasolina ay 77. Pero mas grabe nung pumunta kami sa San Fernando Lanyon doon, bro. 80 ang 1 litro. Oh? Nung tumaas noon ay, sabay naman yung pupunta namin sa San Fernando Lanyon, yun. Yung saka lockdown pa. Alam mo yung presyo noon, 80 yung 1 litro. Kaya yung motor po namin na 150 noon, na yung euro na yun, kulang-kulang na 1,000 yung gasolina namin. Back and forth. Kaya mahal talaga. Mahal. Pero mas maganda na kahit mahal, manatili po tayo sa Diyos. Parang ganun lang yun. Ang presyo, tumaas, bumaba. Minsan ganun din tayo. Walang steady na palaging mataas. Hello? Amen. Darating at darating ng araw, panahon na tayo ay maghihina. Kagaya ngayong pa ako. Nagpilot ako ng anong araw yon. Medyo maganda na yung paglalakad ko. Ang problema, hindi na iwasan. Nagpabili sila ng manok. Tinatay ko yung manok, tapos talagang linoto ko doon sa tapos sinadubo ko. Ang akala ko naman di ba, nawala na yung yung sabaw niya, yung adobo na, yung balat. Di ba? Kasi makakapal yung balat yung bikal. Kumain lang ako ng 2. Yun. Sinubo po meron. Bagsak na naman. Kaya, may tama. Kaya pinapanood ko sa YouTube, yung naghihilot, ng simple lang naman. Pero yung hilot sa akin, talagang medyo mahirap kasi hindi ganun. Kaya hindi maibalik-balik talaga. Kaya ako na lang ang naghihilot sa aking sarili. Malaki naman ang improve. Kasi tinignan ko na lang sa YouTube kung anong gagawin ko. At saka minom ako sa herbal ngayon. Kaya yung nasa picture na yan, 4 na klase yan. Yung nasa picture, yung picture, hindi yung nasa thermos. Mangga, guyabano, marunggay, at saka bayabas yan. Malunggay. Pero ang sabi kasi doon sa nag-promote, ito ang pinakamabisa na herbal medicine sa panahon natin ngayon, yung 4 lang na dako. Kaya yan ang ginamit ko, pero talagang naramdaman ko naman na maganda talaga. Sa totoo lang. Lalong-lalo na yung umaga, yung wala pang laman yung yan. Pero inyo, naramdaman ko kanina talagang may mga lumabas talaga na hangin na ang babango. Kaya sobra. Kaya dito lang ko magdagdag dun sa preaching ni Kuya Pastor John sa 15 na sabi niya dito,
wala kayong magagawa. Diba sabi niya? Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kaya huwag tayong gumiwalay sa Diyos. Amen. May mali man po tayo, minsan, pero huwag tayong umiwalay sa Diyos hanggang sa panahon na tayo ay mabago talaga totally. Kasi ang paglilingkod natin sa Diyos, may panapanahon yan. Kaya hinihiling ko sa Diyos minsan nga yung nangyari sa Acts na pag bumaba yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, Holy Spirit, na yung mga dinapuan kasi noon ay talagang nabago po sila. Kaya pagdating ng araw, sana maranasan natin yung totoo na pagbabago. Kasi yung pagbabago natin ngayon ay partial pa lang yan. Hindi pa yun yung final talaga. Sa totoo lang, hindi pa yan yung final. Mayroon pa, may paparating pa na final. Kaya kagaya ng mundo ngayon, diba, tignan natin, pero yung prophecy talaga, ay dapat mangyari yung mga gera. Mangyari yan. Kasi nakalagay sa Bible eh. Kung hindi nakalagay sa Bible ay mag-isip-isip na po tayo. Pero kailangan pang mangyari yan pagkatapos. Pagdating ng araw, sabi niya sa Bible, sabi na Isaias na lahat ng lahat ng mga Sandata. sandata ay Gagawin. gagawin nila na panang araro. Kaya, yung mga tabak, kanon, wala nang awayan. Sa mundo, kahit sa isang baryo lang, mayroon ba kayong nabalitaan na walang awayan? Sa pamilya na lang ay may awayan pa. Diba? Kaya hindi pa totoo talaga, hindi pa nangyari yung prophecy ni Isaias na mangyari yung sabi niya na wala nang awayan pagdating ng araw. Kaya sa bahay pa lang po natin minsan hindi na natutupad. Dilo. Meron pa. May awayan pa. Kaya yung prophecy ni Isaias kailangan mangyari para maranasan natin yung totoo talaga na pagbabago na darating ng araw na wala nang awayan. Yung mga bata maglaro po sila na kahit kaya sakyan nila yung uso, sakyan nila yung dragon, hindi sila kakagat. Bangis na hayop. Yung mga bababangis. Kaya, ang maganda, paparating na po tayo doon. Hindi na magtagal. Kaya manatili lang po tayo sa Diyos. Ano man ang mangyari, sabihin mo sa iyong katabi, manatili po tayo. Manatili tayo. At magbago na tayo. Yan ang importante. Kasi lahat po tayo, kailangan talaga na magbago. Amen. Kasi, ang hinahanap ngayon ng Diyos, yung asa gagamitin ng Diyos, yung talagang nabago. Kung gusto natin magamit talaga, ay magbago na po tayo. Lahat po tayo, hindi ko sinasabi na hindi ko kailangan magbago. Ako rin, mayroon akong kainaan. Yung kainaan mo, hindi ko kainaan. May kanya-kanya po tayo. Pero, ang maganda dito, ay, sabi niya sa verse, yung 7 ata, pagkilagay niya sa 7, may nakita ko dun sa 7 kanina, na sabi niya sa 7, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo ay, ayan, yung kondisyon? Hingin ninyo ang inyong ibigay gagawin sa inyo. Okay, anong sikreto? Sabi niya doon, magsipanatili. Kaya lahat po tayo, mayroon tayong hinihiling sa Diyos. Sino yung sinagot na ng Diyos ang kanyang hinihiling? Meron na ba? Yung pinaka-special sa akin hindi pa. Wala pa yung talagang hinihiling ko sa Diyos na nangyari sa akin. Kasi ang talagang number 1 na hinihiling ko sa Diyos talaga pagdating ng araw, yung matransform po ako at hindi na mamatay talaga. Amen. Yun ang pinaka-importante. Pero sabi ng ating admin, medyo matagal pa yun. Marami pa tayong dadaanan, kaya lang kailangan natin daanan, ano man yan. Duman man tayo sa mga putikan,
mga may tinikan sa buhay, kasi maraming tinik sa buhay. Hello. Pero magpatuloy po tayo at sabi niya doon, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa iyo. Kapatid, kapamilya sa kingdom. Ang salitang ito, salita ng Diyos. Hindi po sinungaling yan. Tayo lang minsan ang sinungaling. Pero ang salita ng Diyos kailanman hindi nagsinungaling. Tayo lang ang sinungaling. Kailangan tayong magbago. Tayo lang ang hindi perfecto. Tayo lang ang nagkakamali. Pero yung nagsalita dyan, yung nagsalita po dyan, perfecto na Diyos. Amen. Tumayo pa tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa iyong mga salita. Na ito, Ama, yung salita mo na nagpapaalala sa amin, Ama, para kami ay maglingkod na tapat sa iyo, manatili sa iyo, Ama. Kaya hinihiling ko sa bawat isa sa amin, Ama, na ilagay mo sa aming puso't isipan yung salita mo, itanim mo sa amin, Ama, para mabuhay kami na manatili sa iyo, anuman ang dinadaanan namin, anuman yung kamali namin, Ama, anuman yung kasalanan namin ay patawarin mo, Ama. At ang yung mga salita, pagdating ng araw, Ama, lahat po kami ay mataas. Lahat po kami ay mabago talaga. Para yung hinihiling po namin, Ama, ay makita po namin pagdating ng araw na maranasan namin, Ama, yung buhay na kasiyasiya, buhay na wala na kaming problema, buhay na sagana. Kaya pagpalain mo yung mga salita mo at itanim mo sa aming mga puso ito, Ama, na lahat ng hihingin po namin, makita namin pagdating ng araw. Kaya pagpalain mo yung mga salita mo, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, pagpalain mo mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata sa aming lahat sa ngayon po. Salamat, Ama, pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Manatili po tayong mga tayo, tayong pang-faith. Hindi natin yung mahal na mahal. Tayo ay gumalaw dahil maginaw. Amen! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi tayo papabalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Parang hindi niyo mahal ang Panginoon sa ganun nga. Ulit! Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi tayo magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Tayo po yung mga kautuna. Ay ko po ay dadako sa ating patutuo. Kung sino bang gusto magpatutuo. Ay ni Kuya Benji Magayang. Kaya mo Kuya Benji? Kain ka na lang, gan. Anthony Jaisa. Yung mga kung naman, mag-testimony kayo para ma-inspire yung ating mga kapamilya sa Kingdom of God. Pati yung ating admin. Na sila din po ay na-inspire pag tayo ay may mga patutuo. Kaya mo Kuya Benji? Patutom, medyo namang nangyari din ito mais mo. Oo, yung mga karanasan mo din. Tapos yung devotion mo, kung anong ginagawa sa inyo ng devotion. Mag-ready ka rin, Jaisa, at mag-testimony ka, no? Kasi nakatapos ka na ng ating upgrading. Pwede ka nang pumasok sa ating online proclamation. Kan? Kaya mo ka niya. Oo. Puro basit lang. Importante yun din. Ayan. Nagbago po sa ating lahat. Ito sa akin, simula nung inakaya ko ni Uncle dito sa Juan.
akin lang. Doon sa amin may naganap na ano, parang kagaya ngayon, yung napatuto ko naman yung sa mais ko na nangyari. Eh, kung nga, nung mga una pa lang yung mais ko noon, maraming sa akin, yung sabihin nila pabayaan mo na yung mais mo na yan at kwan, tagtuyot na ngayon, pabayaan mo na, pakain mo na sa mga hayop, Pero sa akin, hindi ako nawalan ng pag-asa. Amen. Kasi sa buhay natin, habang tayo nabubuhay, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Amen. Kalaunan, yung mais ko na yon, nung matutuyot na nga, pagkatapos na saliksik naman ako sa kwan kasi sa weather report, may paparating na ano, may inaasahan akong ulan. Pagkatapos, hindi pa umuulan, nag-abono na ako. Pagka buno namin ng kwan, tanghali pa lang umaambon na. Pagdating ng hapon, umulan ng malakas. Amen. Kaya ngayong kalaunan na kwan, yung iba na hindi nakapag-abono, nung malakas na ulan na yon, kasi wala silang pang-abono. Yung mga mais nila, ganyan pa lang, namumulaklak na. Ibig sabihin, hindi siya mamumunga. Mamumungan man siya, pero maliliit. Ngayon, yung sa akin, pinagtatawanan nila ako ng kwan. Sabi nila, parang tinutokso nila ako na pabayaan ko na yung mais ko. Ngayon, yun lang ang parang nakikitang maganda na mais. Kasi, May iba. kwan nga, naiba. Kahit si Uncle, nakita niya rin yung mais ko noon dahil sinama ko siya. Mas maganda siya na dihamak kaysa sa mga ibang mais. Kaya yun ang kwan nangyari sa akin nung simula nung inakay ako ng Kel at saka ni Pastor Carlos kwan. Ayun naman ang patutuo ko na nangyari sa akin simula nung nag-umpisa ako ng mga devotion. Amen. Congrats. Okay, dagdagan ko lang yung sinabi ni Brother Benji. Kasi talaga kung sumunod po tayo sa Diyos, may mga mangyayari talaga. Kaya, biruin mo yung mag-abono ka na walang ulan, siyempre pinagtatawanan kayong mga tao. Tapos ako ng walang ulan talaga. Tapos nagtanim ka na walang ulan na ba yung pampatubo lang ng buto ang panyong lupa. Talagang tinatawanan ka ng mga tao. Pero ang Diyos po ay siya naman ang nagpapalaki, nagpapabunga, nag-aalaga sa ating mga tanim. Kaya yun, ang bunga, Brother Benji, kaya magpatuloy at magpatuloy ka lang. At partial pa lang yan. May mga mangyayari pa na hindi mo inasahan na mangyari na maganda. Okay, yung isa naman na natapos na sa pan. Sige na, wala saan ko. Ma'am, kanta kayo sa testimonyo. Ngayon, kanta ka? Tagalog ka hangin po gawa matamawatan na eh. Di ba lang sa
Tagalog Ipugaw Maynila. Oh, dahil sa ko. Kanta kayo. Kanta kayo. Wala, hindi na Ipugaw Tagalog. Pero the translation na. Teka. Tama, baka mo ng papa. Anong kamay? Deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in your mercy as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in your mercy as we lift your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Dakila ka kung Diyos ng himala. Walang ibang katulad mo. Walang ibang katulad mo. Dakila ka kung Diyos ng himala. Walang ibang katulad mo. Walang ibang katulad mo. Amen. So, yan, ibang panunutin tayo kapsat. Talagang walang ibang katulad ng Diyos na nagmamahal sa atin. Amen po ba? Amen. Kasi talagang siya lang ang nagbibigyan ng proteksyon sa bawat isa na sumusunod sa kanya. Kaya sa amin kanina talagang alalay pa yung patayo ko, yung ano ko, takbo ko. Biglang may aso kanina, gulat ako, buti na lang, pinaspasan niyang konti. Tapos pinalikan pa kami na hinabol. Yan lang sa lampas nila dito sa yung brown na malaki. Yung tigre na malaki. Biglang tumakbo, hinabol yung aso. Sabi ko, makaganda ko rin kasi hindi niya na nag-abutan ko yung aso. Kasi pag-abutan mo sa yung bilis na tapos yung kalaki na yun, silip lang ang abutan mo. So sabi ko, thank you Lord, thank you Lord. So ganun po, yung trust natin sa Diyos, hindi natin tatanggalin yun. Halika na. May. Hindi ka na. Sabihin mo lang sa nagpapasalamat ka sa Diyos na naka-high level ka na. Naka-grade ka na. Kahit kunti lang. Para ma-inspire si Benji. Yun na. Sila. Hindi ako alis dito. Nung unang-una nga, sabi nga ni BJ, pag testimony ako, kakanta na lang ako. Sabi niya, pero salamat sa Diyos at napagtaguin pa yan naman niya, nag-testimony niya ngayon. Ako talaga mahihayin din akong tao talaga. Hindi ako basta-basta pumupunta sa harapan. Talaga ipagsaganaan ko man tayo at itagman to naman sa Patuloy natin ang ating mga sobrang mga kapit. Tapos sa ating pagbibigay. Wala na yung ating kan dahil masyadong madaling umihi. Atin natin yung we bring as we bring our tithes and offering. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord as we offer unto you the sacrifice
Down. But, mami na sanduan ako umipin ka. Balamit niyan ka, Lord. Hindi mangikan ka. Kasi ibang sabsabit ka sa bulan ng tinagal daw. O Lord, agyamang kami, unay ka. Binbitan ka, dikuhin, Lord. Sigamit ay mangagas ka dito. Ada sabsabit na papa sabit. Sigamit, Lord, palapadain na kami. So much. Thank you. Thank you. Ito yung abot ni David na pati ganagana po, Jesus. Amen. Ayan, so, ti pamilya altar, prayer meeting gayang. Papak naman tayo si Petra. Prayer meeting tayo kati Jai. Ayan yung pala yung ati Petra na. May ganito rin yan. O, paisa nga yung ito mo rin. Kung ganun pa mo kayo, mali ko ano mo signal. Alam mo ba rin? Basta gito po po eh. Ayan, so, ikaralag tayo pa ni Apo City mga gas, kini Ate Lisa, kini Pastor. Actually kami no, ang sakit ni Pastor. So, hanggang ni Pastor Timo na ni Ate Lisa. Hindi na pera ni Pastor kami iti parigay. Lus-lus. Na sumarunong ni Ate Lisa. Muro lang sa kapta ni Ate Lisa kalagsakay. Hindi ko ni Pastor. Kalikas lang ngayon. Hindi mo ano. Sa tulak namin lumadipay niya. Yung pangata ka nga pangkansan ko. Minimum kita midday.